So ayan, isang mapagpalang hapon sa lahat. Pagkatapos natin galing sa work guys, ayan, dumiretso tayo sa palengke. Bumili po ako ng radish kasi gusto ko pong gumawa na pickled radish. Ayan, ang gagawin natin is babalatan po natin siya. So after natin mabalatan, ayan na siya guys. So ikakat po natin ng maninipis. So dapat maninipis po. So ganyan, nipisan lang po mabuti. So, after natin makat, ito na po yung itsura niya guys. So, maglalagay po tayo ng asin. Kasi tatanggalin po natin yung dagta niya. Pipigain nyo po, pero wag lang gaano. Para may makagat-kagat din po. After natin mapiga, ayan, hugasan nyo po. Kasi naglagay po tayo ng asin. Hugasan nyo po ng tubig. So, ayan, nag-prepare na po ako ng mga ricados niya. Una is kamatis. Ikat po yan siya. Depende po sa laki. Gusto ko po na malalaki para nangunguya. After nyan is, ayan, sibuyas. Ganun din po. Medyo may kalakihan kasi gusto nga po mas masarap pag nangunguya mo yung mga ricados niya. Parang radish lang din. So, ayan na siya. Naglagay po din po tayo na sili guys. Kasi mas masarap po pag may sili. Pampagana po yan. Sa mga taong mahilig, masarap talaga yan. So, masarap po ang radish pang ano tawag nito, yung kapag ang ulam mo is yung pritong isda, pampagana po siya. Ayan na siya, no, na-prepare ko na. Ayan, nagkat din po ako ng 10 kalamansi. So maglalagay din po tayo ng kalamansi guys. So ganun lang po kasimple, no, na-prepare ko na. Ayan na sila guys, o diba? So ang gagawin natin is imimix po natin yung radish at mga ricados niya. So, ayan, ganyan lang po mag-mix ng pickled radish. Ayan, nandun na po yung sili. After nyan, ayan, nilagay ko na rin po yung 10 kalamansi. So, diba, meron ka ng stock, pwede mong iwanan yan sa ref ng mga ilang araw. Babalik-balikan mo lang. So, ayan na siya. So, pagkatapos niya, naglagay po tayo ng paminta, guys. So, ayan, naglagay din po ako ng Ajinomoto. Ayan na siya. Then, yung asin, nakadepende na po sa inyo kung gaano ang alat na gusto nyo. So, tayo, hindi tayo masyadong maalat, kaya enough lang po. Konti lang. So, naglagay din po tayo ng sukang tuba. Pwede rin po yung suka na vinegar na bibili sa supermarket. Kasi yan available natin, kaya yan ang nilagay natin, sukang tuba. Sa pagkatapos niyan, ayan, imimix lang po ng mabuti, guys. So, ayan, titikman na natin. Ayan na siya. Tapos na po. So, ayan. Perfect na po yan. Masarap na masarap. So, ganun lang po gumawa ng pickled na radish. Meron na po kayong pickled radish na pwedeng stock sa ref. Na kapag may pritong isda at kung anumang pagkain, pwede nyo pong pang side dish. Bye!